Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin yung for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Pera ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa pag-aaway ng tao o sa pagmamahal ng tao. Diba? Pera po, minsan, diba, ang nagiging dahilan pag-aaway ng magkaibigan, pag-aaway ng mag-asawa, magkapatid, o kung ano man ang merong relasyon kayo. Pagka nagkasiraan kayo tungkol sa pera. At pera din ang dahilan, no? Kung bakit marami rin ang naghihirap dahil marami mga gahaman sa pera, lalo na yung mga mas mayayaman pa. Kumbaga, no, yung portion na binibigay sa tao, kakarampot lang, pero yung pumapasok sa kanilang pera ay bulto-bulto. Di ba? So, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa pera? May malinaw po, no, na nasagot itong Biblia. Sabi sa mga Hebreo, chapter 13, verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anong nasa inyo, no? Yung anumang meron nasa inyo. Sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So, napakalinaw po, no? Hindi naman niya sinasabing hanggang dyan ka na lang, mahirap ka na lang. Hindi po ganun ang sinabi niya. Kung anong meron ka lang sa ngayon, no? Yun na muna po ay kailangan masiyahan ka na. Dahil kung minsan sa sa kagustuhan po nating magkaroon ng maraming pera, which is sa totoong buhay, kailangan naman talaga yung pera dahil hindi ka na makakagalaw, hindi ka makakain, hindi ka makapag-travel, hindi ka makakabuo ng pamilya kung wala kang pera. Pero ang reminder lang po na ang pera ay isang tools lang o ginagamit lang siya para lang tayo ay mabuhay, di ba? O pambayad ng mga gastos at kung ano-ano pa. Subalit, pag minahal mo na yung pera, ito na, doon na po nagkakaroon ng problema. Kaya nga sabi sa kasabihan, no? Money is the root of all evil. Hindi po yung pera, kundi yung pagmamahal mo sa pera. Hindi ba sinasabi rin sa Bible? Kung nasaan yung kayamanan mo o pera mo, nandun din ang puso mo, no? Kaya kailangan po kontrolin natin ang ating sarili. Kasi yung iba, no, para lang dumami yung pera, gagawa ng illegal. No, kung nasa pwesto sa gobyerno, corruption. No, kung saan ay mainit na pinag-uusapan natin ngayon. Pagdating sa DPWH, no, kung saan sikat na sikat yung mga kontraktor na sa tingin natin, no, sa tingin ng taong bayan ay talagang kinurap nila dahil sa mga nangyaring paglubog. At minsan sa personal na rin ng buhay, no, kung minsan mayaman yung kapatid mo o kamag-anak mo, pero hindi ka man lang makalapit. Diba? O mayaman ka, ikaw naman yung mayaman, ayaw mo namang magbigay ng tulong. So yun po, no, kung tutuusin, lahat ng pera ay ang daming pakinabang, ang daming pong gamit. Pero depende nga sa tao, no, kung paano niya ito gagawin. Pero kung talagang, yan lang, sapat lang, no, sumasahod ka lang ng minimum, magbabayad ka ng bahay, kuryente, tubig, matrikula ng mga anak, bound ng mga anak, minsan nagkukulang pa, no? Pero magpasalamat ka na rin. Dahil kung anong meron ka, hindi lang naman po sa usapin ng pera. Di ba? Kung nagising ka, humihinga ka pa, dumilat ang mata mo, no? Nakakatayo ka pa, blessing na po yun, no? Kumbaga, makontento ka na muna doon. At kung gumagalaw ka pa, yun, buhay ka pa. At kung may pamilya ka na healthy, no? Walang may sakit, sakto lang, no? Sa financial, kung hindi man sobra, sakto lang. O minsan nagkukulang pa, pasalamat ka na pa rin. Dahil lang sabi ng Diyos, no? Kung ipaubayan natin sa Kanya, lahat ng kakulangan natin, ang sabi ni Lord, no? Na hindi Kanya iiwan, ni pababayaan. Doon po tayo kumapit, no? Huwag po tayong kakapit sa patalim. Dahil pag sinabi ni Lord, di ba, wala na pong makakapigil dyan. Pag binuhusan ka ng grasya o ng blessing, wala pong makakapigil yan. Pag ayaw naman niya, no,
Talagang ganyan lang muna. Parang hinuhubog ka lang muna. Kumbaga masiyahan ka na rin. Dahil alam mo, darating yung panahon, uunlad ka rin. So, ganyan po na ang ating lagay sa ating puso at isipan na yung mga bagay na hindi na po natin kayang kontrolin, hindi natin lubos maisip, wala tayong magagawa, ang Diyos po ay magagawa sa ating mga kakulangan. Yan po ang ating lagay sa ating isip sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo po manalangin, Lord, bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nag-aaway dahil sa pera, hindi nasisiyahan, lalamangan yung kapatid, kapamilya o asawa, ipuin niyo po ng iyong mapagmahal na puso na sila'y maging mapagpatawad, mapagkumbaba, tigit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial loan na lagi po mga pinag-uusapan na laging-lagi namin kailangan doon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga na isang kahig, isang tuka. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God bless.